Maayong buntag sa imong tanan, magandang araw po sa inyo at purihin natin ang Panginoon at binigyan na naman tayo ng panibagong araw para magkasama-sama. So, we are now at Genesis chapter 42. The Genesis chapter 42, ito po yung taghirap sa lugar ng Kanaan. Nagpunta sa Egypt ang mga kapatid ni Joseph. Yun po nilalaman nun at bumalik ang mga kapatid ni Joseph sa Kanaan. Yan po. Kukwento ko po sa inyo later, ha? In book of Genesis chapter 42, the famine that Joseph predicted has spread over the land, including Canaan, where his father Jacob and brothers live. Because of the severe famine, Jacob sends his sons, except Benjamin, to Egypt to buy grain. In Egypt, Joseph is now a powerful ruler, second to the Pharaoh. His brothers come before him to buy food, but they do not recognize him. However, Joseph recognizes them. Instead of revealing himself, immediately Joseph tests them. He accuses them of being spies and puts them in prison for 3 days. Joseph demands that they bring their youngest brother Benjamin to prove they are telling the truth. He keeps Simeon on his custody and sends the rest back home with grain. Secretly, Joseph returns the money into their sacks. On their journey back, they discover the money and become afraid, thinking God is punishing them for what they did to Joseph years ago. They confess among themselves that their guilt over selling Joseph is now catching up with them. When they return to Jacob and tell him everything, Jacob is deeply distressed. He refuses to send Benjamin, fearing he will lose him as he lost Joseph. So yun po yung nilalaman na ating Genesis chapter 42. Kasi nga po, binenta po nila at tangkain po nilang patayin noon si Joseph. And luckily, ay kasama po ni Joseph ang ating Panginoon. Kaya ngayon, siya po ang ruler, naging gobernador po siya ng Egypt. At ang ginawa po niya, tinest po niya ang kanyang mga kapatid kung nagsasabi ng totoo. Sinabi niya, nag-i-spy kayo dito sa bansa namin, sa Egypt. Pero totoo nun, hindi po nila kasi nakilala si Joseph. So, kinulong sila for 3 days at binabalik after 3 days, pinagdala ng pagkain kay Jacob sa Kanaan para yung ibang kasama nila doon ay makakain. At sinabing dalhin yung kapatid niya si Benjamin. Si Benjamin po kasi ang kapatid po niya. Tunay, dalawa po sila magkapatid. So, yun po ang binubuo ng Genesis chapter 42. Na ito ay nagpapatunay na kasama natin ang pagkasama mo ang Panginoon kapag ikaw ay mayroong mabuting puso, malinis sa isipan, at hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo. In spite na ginawa yun ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, hindi pa rin siya gumanti. Bagkus nandun din pa rin yung awa sa kanyang puso at talagang tinuring niya talaga at sa puso niya, kapatid niya pa rin yun. At kahit na ibang tao yun, mabait pa rin si Joseph sa kanila. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siya magpaparusa kapag may ginawa kayong masama sa kapwa nyo. At masasabi din natin yan ay part din kasi plano rin ng Panginoon yun. Na mangyari yun para mailabas yung kapurihan ng Panginoon na siya talaga ang may gawa. Ibig sabihin, pinrove ni Lord na kahit ano mangyari,
kahit anong hirap na dinanas ni Joseph, hindi pa rin niya ito pinabayaan at siya ay na-promote bilang ruler of the Egypt dahil pinagkatiwalaan po siya. So, yan po yung kwento ng chapter 42.